Good morning, Sir Jimmy. Ano po ba ang field nyo ngayon sa Philippine Air Force? Sir, good morning. Ako sir ay naka-assign sa Aerodrome Operations sir ng Philippine Air Force dito sa Colonel Jesus Villamor Air Base sir. So, bali sir kami yung nagpa-process ng mga military flights. Kasama dyan sir yung mga personnel, mga cargo sir. Kung ano sir, yung mga related sa humanitarian assistance and disaster response sir. Yung mga nakaraang lindol sir sa Mindanao. Yun sir, yung relief operations doon sir, yun ang pinaprocess namin recently sir. Gamit yung ating mga air assets. So lahat ng mga lumipad papunta ron sa naging lindol sa Mindanao, dumaan yun sa inyong proseso bago sila nakapunta doon. Yes Yun po sir. yung naging, ano, Sir. Pero before, bago kayo nandyan sa Aerodrome, saan po ang field ninyo sa Philippine Air Force? Ganito po yan sir kasi dati po akong enlisted personnel sir. Assigned ako sa 505th Search and Rescue Group sir nung enlisted personnel ako. Tapos na commission ako sir as an officer, second lieutenant sir sa Philippine Air Force, and na-assign ako sir sa 520th Air Base Group. Ang 520th Air Base Group sir, ito yung base administrator ng Colonel Jesus Villamor Air Base. So basically kami yung administrator ng base. Kasama na rin dyan sir yung aerodrome operations. So dyan sa aerodrome operations sir, dyan sir pinaprocess yung mga flights, mga military flights. Kasama yung mga flight clearance nila sir. Tapos pagsisecure sir sa airfield at ground servicing sir ng mga eroplano natin sir bago sila makalipad. At saka ma-secure din sir at ma-ensure na yung landing nila sir is maayos naman sir. So nung nasa 505 ka, so siyempre search and rescue group yan di ba? Ano yung mga experiences mo that time sir, na napadala ka ba sa iba't ibang mga disaster event or mga nangyaring disaster sa atin dito sa Pilipinas? Nung nasa search and rescue pa ako sir, marami na akong napagdaanan ng mga disaster response operation sir. Katulad na lamang po sir nung dineploy din kami sir sa Batanes. Yung nangyari doon sa Batanes sir, luwindol. Tapos hindi na-anticipate ng mga locals doon na may mangyayaring ganun kasi nga yung piniprepare nila doon is bagyo. Bagyo lang kasi yung mga bahay nga nila doon sir is naka-design para sa bagyo. Ang mga bahay nila doon sir, yung mga traditional houses na ano na mga limestone sir, na ang kakapal. Makakapal talaga sir. Then nangyari sir yung lindol na yun. Umaga. Madaling araw. Kaya yun, maraming gumuho at nadaganan. Kaya may mga casualty yung time na yun sir. So nakasama ka sa lumisponde doon? So tayo sir sa Philippine Air Force, tayo yung unang nakarating. Kasi nga may mga gamit tayong mga air assets. So sa lahat ng mga agencies ng pamahalaan sir, then and then hours lang sir nangyari yung sakuna na yun. Nakarating na tayo dun sa area. So nakita natin agad, nakapag-responde tayo agad. So ang nangyari na lang sa amin doon is rescue and retrieval na lang po sir. So pagdating niyo dyan, retrieval operation? Yes sir, retrieval operations po yung nangyari. So na-recover namin sir yung na-recover kami na casualty. So yun po sir. Ano pang mga ibang disaster sir na ipadala kayo? Dito naman po sir sa recent assignment ko sir sa 520th Air Base Group sir. Ako po ay isang officer in charge ng disaster response task unit. So kami po sir yung tinatap lagi sir, lalo-lalo na pag may mga sakuna, mga kalamidad sir. Lalong-lalo na sir pag may mga paparating na bagyo. Kami po sir yung ina-alert lagi kami. Yung standby namin is chine-check sir kung yung tropa, yung personnel is maayos naman,
chine-check din sir kung siya ba ay may kakayanan, may training. So, itong mga DRTO naman is bago ka ma-assign dito is dapat may training ka talaga na related sa disaster response operation. So, yun, kasama yun sir sa aming paghahanda sir, yung pag-check ng mastering of troops kung kumpleto ba yung tropa, yung mga equipment namin kung okay naman, at yung mga iba pang gamit, mga transportation, para anytime sir na pagka itatap kami na i-deploy, request ng agency sir sa labas, ready to respond, makakapag-react, makakapagbigay agad sir. Sir, siyempre hindi naman kayo makakarating dyan kung wala kayong sapat na kasanayan eh. So, mahirap ba ang training ng isang kagaya po ninyo na nasa Philippine Air Force? Ang training naman sir is lahat naman ng pinagdaanan ko na training. At sino naman, kayang-kaya naman talaga sir. Ang isipin mo lang talaga lagi is ini-improve mo yung sarili mo para makatulong ka sa ating mga kababayan pagka kailangan yung serbisyo mo talaga. Pero yung level ng training gaano siya kahirap? Yung level ng training sir, depende yan sa attitude ng isang sundalo. Kasi yung iba nahihirapang lumangoy, pero from time to time nakakaya naman nila eh. Nahihirapang natatakot sa heights. Pero pagka hinarap mo yung takot, kayang-kaya mo namang kayang-kaya mo namang gawin eh. So yung level siguro ng hirap sir is nasa tao lang siguro yan or attitude siguro sir. Pero ikaw sir, wala ka bang parang during your training, yung mga training na pinagdaanan mo, parang wala bang sa'yo na parang susuko ata ako wala bang ganon? Or talagang desidido ka? Ay, yung mga ganyang thinking sir is iba kasi tayo talaga sir pag galing tayo sa probinsya eh. Oo, mga tayo sir, mga fighters, tinatawag na maraming mga experiences yung mga galing probinsya. Lalong-lalo na sir, yung babad kami sa ilog dati sa probinsya eh. Pagdating dito sa training, at least marunong na rin akong lumangoy, pero na-enhance na lang sa training. Pero meron ka na kasing may prior experience ka na at may nagagawa ka na galing sa probinsya. Saan nga ang probinsya mo, sir? Sa Zamboanga po ako, sir. Zamboanga. So, Yes, sir. from dun sa province, yung mga naranasan mo nung bata ka ay nagamit mo din habang nagte-training ka. Yes sir, tama sir. Oo. So, naging factor din yun sir para nakatulong din sa pag build ng tiwala sa sarili tsaka yung kumpiyansa sir. Pero ngayon ba may naging ba sir din yung syempre probinsya, nabanggit mo na rin yung probinsya. Hindi ko naman masasabi na tayo mga nasa probinsya lahat is maginhawa ang buhay. Naging factor ba yung naging buhay mo nung bata ka, na naging mahirap ba yung buhay mo nung bata ka para mas magpursige ka sa track na kinalalagyan mo ngayon bilang member ng Philippine Air Force? Actually sir, yan yung pinakaunang factor sir talaga kung bakit nasaan ako ngayon. Dahil po yun sir sa drive. Dahil yun sa drive na mahirap yung naging experience mo, naging buhay mo. So kailangan mo rin sir talaga magsumikap. Saka yung mga naranasan mo sa training na nandito ka na, yung mindset ko sir nandito na ako eh. So kahit mahirap, kahit parang mahirap, kakayanin ko talaga. Ganyan sir. Yan yung parang motivation mo na talaga, yung drive. So isa sa naging inspirasyon mo yung kung saan ka nang galing? Yes. Sa magulang mo sir, naging ba sila? Parang naging, kasi siyempre ang magulang ayaw niya nakikita baka mapahamak ang anak. Pero siyempre kayo sa trabaho ninyo bilang nasa sa Armed Forces, hindi natin mayaalis, nasa panganib din kayo eh. Dahil hindi lang naman biro yung
yung inyong ginagawa. Pero nung ikaw ay pumasok na sa Philippine Air Force, sa side ng iyong pamilya, sa magulang, syempre unang-una ang magulang mo ang malalaman nila kung saan ka pupunta, ano yung magiging track mo. Ano yung naging experience mo sa magulang mo? Actually sir, yung nanay ko talaga sir is very protective talaga yung nanay ko eh. Nasanay ako sa parents ko na every night pagka hindi kami kumpleto, hinahanap kami lagi. Tsaka palagi yung nakatutok sa amin sir sa mga ginagawa namin. Lalo na pag na-involve kami sir sa mga activities na delikado. So dito naman sir, nung nag-Air Force ako, nung nasa mga training ako na ginagawa, hindi ko na pinapaalam sa kanya. Actually, ayaw kong dagdagan yung stress. Yung iisipin ka niya. So, ano naman yan eh, basta bukal, basta nasa puso mo yung ginagawa mo, wala namang mahirap sir eh. Makakaya naman talaga. Pero pag nalaman nila, ano naging reaction nila? Merong time sir na nalaman ng parents ko na tumatalon kami sa helicopter dati. Oo. Ano sabi? Gusto niya, kung tinatanong niya kung safe, tinatanong niya kung hindi ba nakakatakot yan, huwag mo nang gawin ulit yan. Pwede bang hindi mo na lang gawin yan? Kasi delikado nga. Pero, siyempre, iba din talaga sir yung iba rin talaga yung determinasyon mo sir na gawin yung mga ganyang bagay. Kahit na alam mo namang delikado, pero pagka andyan ka naman, ano naman sir eh, basta tiwala lang talaga sa sarili at sa Panginoon na kaya mong gawin. Meron ka na bang na-experience na talagang ikaw mismo bumigay ka emotionally dahil sa nakita mo? Doon sa mga napuntahan mo sir, siguro isang dekada ka na sa serbisyo, no? Yes sir, fortunately sir, magsasampung taon na kami ngayon sir, ngayong October. So, isang dekada. Mag-iisang dekada na rin. Marami na rin mga experiences sir na nagpapamature, no? Nagpapamature sa atin. Doon sa 10 taong experience mo, sa lahat ng deployment na na-assign ka, ano yung talagang hindi mo makakalimutan na scenario sa mga kababayan nating ni-rescue ninyo, or ano mang talagang nasasabi mo, ito hanggang pagtanda ko hindi ko na makakalimutan tong pinuntahan ko na ito eh. Anong scenario yon? May isang response na ginawa kami sir sa nung bumaha, typhoon na Christine, something na around 2024. Yun sir, bumaha sir, pinadala kami sa Marikina, dito sa mga area na malapit sa Villamor. Maraming bahay sir yung nalubog sa baha. Meron doon sir na isang mag-ina na may sanggol na bata. Yung bahay nila is malapit na maabot sa tubig. Yung kaunti na lang, nasa second floor sila, yung baha. Malapit na rin sa second floor sir. So, yun, kailangan naming lusungin. Kahit na lagpas ng ulo namin yung tubig na yun, may dala-dala kaming mga life vest, saka yung spine board, mga floating device. So, kailangan namin sugurin yung bahay na yun para ma-extricate yung mga nandun sa loob. Yung bata na umiiyak, tsaka yung nanay na kinukuha pa lang namin sir, nagpapasalamat sir, maraming salamat sa inyo sir. Dahil kung wala kayo sir, baka kung anong mangyari sa amin. Yun, yung mga words of ganun sir, yun yung mga nagpapataba. Yun yung mga natin, yung fulfillment sa trabaho natin sir.
Kaya hindi nakakapagod sir yung magiging responder. Mm. Bilang isang tao, nakaka-ano yun sir yung fulfillment mo sir sa pagtulong sa kapwa mo sir. Mm. Tapos in return, nakikita mo sila na maayos, na evacuate na sa sa safety, sa evacuation center. Mm. Yun sir ang nakakatuwa sir, nakakatawa ng yun sir, ng puso. So, sa ngayon, ang nararamdaman mo, hindi ka nagtatrabaho. Yun sir ang yun yung nararamdaman mo sir pagka mga ganyang ang kasi sir, ang serbisyo kasi is parang vocation mo na yan sir. Parang hindi lang to isang trabaho sir, kundi isang vocation mo na, bokasyon mo na sir. Kaya hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka talaga araw-araw. Basta gustong-gusto at nasa puso mo yung ginagawa mo sir. So, hindi mo mararamdaman na lumipas yung mga araw. Kahit gutom no? Oo, Wala. Hindi mo kahit mararamdaman. gutom, kahit pagod, Mm. kahit na basang-basa sa ulan, basang-basa sa tubig. Mm. Hindi mo mararamdaman sir yung pagod. Mm. Dahil dun sa mga nakikita mong gano'n. Dahil po sir sa mga ganun sir. Pero sa dami sir ng experience mo sa pagresponde, sa pagtulong sa mga kababayan natin, may pagkakataon na ba na parang siguro kasi syempre sundalo kayo 'di ba? Nasa armed forces kayo. Parang ang tingin sa inyo matatag, matibay, parang hindi mo basta matitinag. Pero meron ka na bang na-experience na talagang ikaw mismo bumigay ka emotionally dahil sa nakita mo na pinuntahan mong isang senaryo, isang disaster? Kung sa pagod lang at stress, ako kasi ako sir pag nasa responde ako, iniisip ko lang basta matulungan ko lang yung kababayan natin, mga kapwa natin Pilipino sir na na marespondihan sila sir. Yung pagod, gutom, hindi ko na nararamdaman yan sir. Pero yung nararamdaman ng mga pamilya ng mga casualty sir, doon ako sir na breakdown. Doon ako sir naawa. Naawa ko sa kanila, naawa ko sa mga pamilya sir na yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Yun yung nakakalungkot isipin talaga sir. Pagka gano'n, paano mo kinakalma din yung sarili mo? Syempre, tao tayo 'di ba? May puso tayo may emosyon din tayo So, sa pagkakataon na yun, paano mo parang kinokontrol din yung sarili mo? Mapakita mo rin doon sa na nandito kami para sa inyo. Paano mo ginagawa na makontrol yung emosyon mo? Kasama naman sir sa trabaho natin sir yung mga ganyan sir, pag ma-manage ng mga emosyon natin sir. Sa ating mga kababayan sir, para makita nila sir ng kanilang kasundaluhan sir, mga member ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force sir, na maramdaman nila na andyan tayo lagi. So, kung ano yung kaya nating i-provide, anong kaya nating ibigay sa kanila na serbisyo sir, pag nandun na sa senaryo, nandun na sa area, yun yung kailangan kailangan talagang iparamdam at ipakita sa kanila na nandyan tayo lagi. Nang sa ganun, yung mga nararamdaman nilang sakit siguro sir or hinagpis, at least kahit papano alam nila na may karamay at may kasundaluhan sila sir na andyan lagi sir para sa kanila. Pero ikaw naman Sir Jimmy, sabi nga nila may puso ka pa naman. Ay nako sir, malambot sir yung hindi malambot sir dahil yung pagiging malambot na lalaki sir malambot in the sense na ako sir, very passionate ang tawag diyan sir, yung maawain ako mabilis, mahabag yung damdamin ko sir pag nakakita ako sir ng mga kababayan natin sir na naghihirap, lalong-lalo na sir sa mga ganyang kalamidad sir. Alam ko na marami talaga sir yung mga nahihirapan at nagsasuffer. So
Kailangan nating ibigay at ipabot sa kanila yung tulong, sir, na kung anong meron. Na kaya nating ibigay sa kanila. Sa ngayon, sir, siyempre, sundalo kayo pero meron din kayong fear. Ikaw bilang sundalo at nasa field ka ng pagresponde sa mga disaster, ano yung fear mo bilang ikaw sa pamilya mo, siyempre? Lalo na pagka nasa Pilipinas tayo, hindi naman ligtas ang buong Pilipinas sa disaster. Ano ang pangamba mo bilang ikaw tumutulong ka sa iba Siguro, sir, yung fear ko, sir, is yung mangyayari sa iyo sa pagresponde. Mangyayari sa iyo sa area. Kasi hindi natin masabi, sir, Kasi maraming mga risk at hazards na pupuntahan. Along the way, sir, pag papunta kayo doon, sir, lalo na sa mga rescuehan, yung hindi mo alam na may mga live wire na nandun, tapos susulong ka sa tubig. Yung mga ganong mga risk, hazard. Pero sa training, sir, tinuturo naman yan, sir, na bago ka rumisponde, tingnan mo muna yung scene, yung scenario, yung paligid. Kailangan mong i-secure muna yung safety mo, yung responder. Kasi hindi ka naman makakatulong sa mga nangangailangan, yung mga biktima, kung pati ikaw nasa panganib. So kailangan mo munang tingnan yung panganib sa paligid. Safety mo na. Yun naman lagi yung tinuturo, sir, sa mga rescue operation. Pero kung, sir, may asawa ka na, di ba? Yes, sir. Meron po akong na asawa, sir, ngayon. Ang pinakamagandang misis ko. Anong pangalan? Baka para sigurado tayo. Mrs. Ria May M. Badlis. Kung maririnig niya naman to, kung i-review niya, sir. So, paano mo naman naipaintindi or meron bang struggle din sa side ng, syempre, mahal ka nun may naging struggle ka ba na mapaunawa sa kanya yung profession mo? Very fortunate naman ako, sir, no? Dahil yung misis ko naman is very supportive. Tsaka naiintindihan niya yung trabaho ko, siyempre. Yung misis ko naman is although nasa bahay siya, pag umuwi ako, hindi ko naiisipin kung ano yung mga gagawin. Kasi trabaho na lang dapat yung focus ko . Yung misis ko naman is napaka-maalaga naman talaga. Tsaka binabawian ko rin, sir. Of course, pagka may free time ako, dinadala ko rin siya kung saan niya gusto. Lalong-lalo na pagka walang trabaho naman, weekends, mga ganun. Kung gusto niya pumunta ng mall, yun pinagbibigyan mo. Pinagbibigyan ko talaga, sir. Binibigyan ko ng oras. Time management lang naman yan, sir, Pag oras ng trabaho muna tayo. Pero pagka may free time ka, ibigay mo rin sa pamilya mo, sa asawa mo. Pero, Sir Jimmy, kasi iba na nakakausap namin, dahil same sila ng field, yung asawa niyo po ay nasa army din ba or nasa armed forces din ba? Yes, sir. Ang misis ko po, sir, is licensed teacher. Kaso nga, sa ngayon, sir, nag-ano pa kami, sir, nasa process kami ngayon, sir, ng pagko-conceive. Talaga? Yes, sir. So kahit hindi kayo same field, na nararamdaman mong nauunawaan ng may bahay mo yung iyong trabaho? Yes, sir. Actually, sir, ramdam ko naman na very appreciative siya, sir, sa mga mga achievements ko sa buhay, sir. Very supportive siya, actually, lalong-lalo na dito sa mga trabaho ko, sir. Kasi sa oras ng, alam mo naman, sir, yung military service, sir, wala tayong fix na time. Yes. Kung kailangan magtrabaho, sir, ng gabi, kahit anong oras. At kung kailan may disaster, saka kayo activated. Kung kailan holiday, saka din kayo activated, di ba? Yun Yes, ang sir, experience tama yun, sir. natin, di ba? Pero wala bang pagkakataon, sir, na parang nasabi sa'yo na baka pwede, stop ka na, dito ka na sa bahay? Wala bang ganun? Wala naman, sir. Wala naman pong ganun, sir. Wala naman.
Pero ito, sabi mo kasi kanina yung sa magulang mo, di mo sinasabi na may operation dito, may ganito kasi ayaw mag-alala sila. Oo. Kay Mrs. Kay Mrs. naman, actually, kahit na nag-aalala siya, Mm. hindi ko naman Kailangan mo sinasabing wala siyang magagawa, pero kailangan ko din gampanan yung trabaho ko. Mm. Sa out natin sir na ano sir to deliver sir kung ano Tama. yung may tutulong natin sa ating mga kababayan sir. Mm. Siyempre, trabaho niya naman sir na mag-alala din, so hindi ko naman sinasabing wala siyang magagawa, pero kailangan ko rin talagang i-perform. Kasi yan talaga ang tungkulin mo no? Opo sir. So, sir, balik tayo ron sa ano. Ikaw bilang responder and part of the Philippine Air Force, ano pa yung gusto mong ma-achieve, Sir Jimmy, sa hinaharap para yung iyong passion at iyong ika nga bukasyon pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan? Ano pa yung gusto mong ma-achieve bilang ikaw? Sa akin sir naman is may specialized ano naman ako sir, skills na piniperform sa Philippine Air Force. Actually, lahat naman kami sa Philippine Air Force sir, may mga specialized skills at training kami sir. So, doon sa specific na specialized skills ko na yun sir, yun, ini-enhance natin yun sir through further schooling, further training pa rin. So, yun lang sir, kailangan ko lang sigurong i-improve yung sarili ko doon sa field na piniperform ko ngayon sir. At hindi ko naman kino-close door yung ibang opportunity sir. Kasi sa career mo talaga sir sa Air Force, sa military service, maraming field talaga sir ng career mo sir yung magbubukas. Merong ibang field in the future na kailangan mong pasukin. So, kailangan mo na naman mag-aral, kailangan mo naman mag-training. Continuous learning talaga. Tuloy-tuloy yung pag-aaral sir. Sige Sir Jimmy, siguro hindi mo na ewan ko kung nabilang mo na yung mga kababayan nating natulungan mo, no? Pero sa lahat ng natulungan mo, ano yung gusto mong maring yun, tulad nun, may baby ka pa na rescue, maring di ka pa niya kilala that time, ngayon nakikita ka, at yung ibang mga kababayan pa nating natulungan mo doon sa inyong tungkulin bilang tagapagligtas ng mga kababayan natin as a rescuer. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila doon sa mga natulungan mo na? Gusto ko lang ipaabot sir sa ating mga kababayan sir na ang inyong Philippine Air Force at ang inyong Armed Forces of the Philippines ay palaging nandyan sir. At laging naka-alerto sir para ipaabot yung tulong. Yun sir. Sige po. And last po sa iyong pamilya. Ay, sa aking pamilya sir, maraming salamat no sa misis ko. Alam ko na papanurin niya rin to sir Sa parents ko na nasa probinsya din sir. Sa mga kamag-anak ko na nasa probinsya, napakalaki sir ng suporta. Tsaka alam ko naman proud na proud sila sa akin sir lalo sa mga maliliit at mga malalaking achievements na nagawa na meron ako sir. Okay, sige sir, thank you.